bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel. Simulan na natin ang ating kwento. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon ay hango sa totoong karanasan. Ito ay kwento ng isang bahay na puno ng kababalaghan. Isang pamilya at bagong lipat sa isang di gaanong kalakihang bahay. At isa na rito si Ellen. Isa siyang manicurista. Kasama niya ang kanyang kapatid at mga magulang. Noong simula ay napaka maaliwalas at masaya ang kanilang unang mga gabi sa kanilang nilipatang bahay. At habang tumatagal ay nag-iiba na ang mga nangyayari na hindi nila maipaliwanag sa loob ng kanilang bahay. At dahil sa mga bagong lipat lang sila at wala namang naikwento ang tagapamahala ng bahay, hanggang sa isang beses ay nagsimula na ang hindi maipaliwanag na kababalaghan sa loob ng kanilang tahanan. Nagsimula ito nung ginabi ng uwi ang kanyang kapatid na lalaki dahil sa nag-practice pa ito ng sayaw. Habang siya ay magbubukas sana ng gate, ay may nakita siyang matandang babae na nakaitim at nakatayo sa tapat ng kanilang pinto. At pagpasok niya ng gate, paglingon niya, biglang nawala ang matandang babae na nakaitim. Sa pag-aakala niya na hinihintay siya ng kanyang nanay, ay binaliwala niya ito. Noong bubuksan niya sana ang pinto, ay nagtaka ito kung bakit nakalak. Kaya tinawag niya ang kanyang ate. Nang binuksan na ni Ellen ang pinto, kwento ng kanyang kapatid na lalaki na galing si nanay sa labas. Nakita niya ako at alam niyang nandyan ako, pero bakit niya nilak ang pinto? Pagalit na sabi nito. Subalit, biglang lumabas ang kanyang nanay galing sa kwarto at laking gulat nila na iba ang kulay ng damit na nakita niya. At doon na nagsimula ang sunod-sunod na pagpapakita at pagpaparamdam sa kanilang inuupahang bahay. Madalas daw itong nagpapakita sa bandang kusina. Isang beses, habang nakuhugas ng pinggan ang kanilang nanay, ay biglang na lang may dumaan sa kanyang likuran at pagtingin niya ay walang tao. Kaya pumunta siya sa sala para manood ng TV. Nang biglang nakita niya ang refleksyon ng matandang babae na nasa likuran niya. Sobra siyang kinilabutan. Paglingon niya ay biglang nawala ang matanda. Sumunod na araw ay si Ellen naman ang nakaranas ng kahindik-hindik na nangyari. Habang si Ellen ay lumabas sa kanilang pinto para magpahangin. 8:00 ng gabi, sa mga oras na yun, ay nakita niya ang isang bata na nasa loob ng kanilang bakuran. May hawak itong bola at sinabihan niya itong, "Bata, ba't nandito ka ng 10 oras ng gabi? Tagasan ka? At paano ka nakapasok sa aming bakuran? Nakalak ito." Hindi umimik ang bata, pero tumingin lang ito ng masakit sa kanya. Biglang tinawag si Ellen ng kanyang tatay at pagkalingon nito
ay biglang nawala ang bata. Kaya napatakbo siya sa sobrang takot. Habang sila ay tumatagal sa kanilang inuupahang bahay, ay palala ng palala ang pagpaparamdam. Isang gabi habang sila mahimbing na natutulog, ay nanaginip si Ellen ng hindi maganda. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay nakatapat sa kanyang mukha ang mukha ng isang matandang babae na nakaitim. Hindi siya makagalaw at makasigaw, kaya napapikit na lang ito sabay dasal. At unti-unting nawala ang matanda sa kanyang harapan. Simula noon ay hindi na siya nagpapatay ng ilaw pag natutulog sa gabi. Kwento naman ng tatay ni Ellen, maging siya ay nakaranas din ng kababalaghan. Dahil noong siya ay nagpapahinga sa kanilang garden, ay may nakita siyang lalaking nakaputi na hawak-hawak ang isang bata na nakatayo sa tapat ng kanilang pinto. Kaya tinawag niya ito, subalit hindi siya pinansin. Laking gulat niya ay naglakad ang mga ito sa likuran ng kanilang bahay. Nung sinundan niya ay nawala na parang bula ang mga ito. Kaya dali-dali siyang pumasok at kwento ang nangyari sa kanilang lahat. Kaya nabahala na sila na baka ang kanilang inuupahan ay may nakatira ng mga elemento o ligaw na kaluluwa. O baka naman dating may-ari ng bahay na napayapa na. Isang linggo ang nakalipas ay kaarawan ng kanilang nanay. May mga kamag-anak silang dumalo. Isa sa mga kamag-anak niya ang pumunta sa kusina para kumuha ng pinggan. At nang akma na siya na kukuha ng pinggan, ay may nakita siyang lalaking nakatayo at nakatalikod. At nang batiin niya ito, ay hindi siya kinipo. Kaya nagtinginan si Ellen at ang kanyang tatay dahil sa wala naman silang inimbita maliban sa kanilang kamag-anak. Biglang napaiyak ang batang pamangkin ni Ellen dahil sa merong naglock sa kanya sa kwarto. Nang tanungin nila ito, sabi niya meron daw isang batang lalaki ang nagyaya sa kanya sa kwarto para maglaro ng bola. Kaya kinilabutan ang lahat sa mga nangyayari. Nang makauwi na ang kanilang mga bisita, ay biglang dumating ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. At bigla itong nagsabi ng, "Pasensya na, Nay, hindi ako nakadalo at nakapagsalo sa iyong kaarawan dahil sa sobrang busy namin sa trabaho." Nagtinginan silang lahat. At nang sinabi ni Ellen na nandito ka kanina, padaan-daan ka sa harapan namin. Sabi naman ng kapatid ni Ellen, napaka-imposible dahil sa hindi ako pinayagang umuwi dahil sa sobrang busy namin sa trabaho. Kaya doon na sila nagdesisyon na lumipat at maghanap na lang na ibang mauupahan. At hanggang sa paglabas nila sa kanilang bahay, paglingon ni Ellen, nakita niyang nakatayo ang mag-ama sa bintana at ang matandang nakaitim ay nagmamasid sa gilid ng puno. Kaya hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagpapaupa sa